Guys, nandiyan na si Ma'am Castro. Sigaw ng isang lalaking estudyante habang tumatakbo ng mabilis para makabalik na sa upuan. Hala, ba't siya pumasok? Ano ba yan? Ayaw ko nga na magklase siya eh. Reklamo ng isang estudyanteng babae. Guys, huwag niyo ipaalala yung quiz natin sa kanya. Please lang, wala pa akong review doon. Paalala pa ng isang estudyante sa buong klase. Saka yung assignments natin sa kanya, huwag niyo na rin ipaalala kasi di ko pa tapos yun. Dagdag pa ng isa. Marami pa sanang magsasalita nang biglang sumulpot na si Mrs. Castro sa pinto ng classroom. Nakasuot siya ng uniforme, nakataas ang kilay at nakalukip-kip. Grabe ang section na to. Nasa hallway pa lang ako. Grabe ng boses niyo na para kayong nasa palengke. Pero pagdating sa recitation, ang tatahimik naman na para kayong hindi makabasag pinggan. Ma'am Castro, sabi nga po nila, ayaw ka po nila magturo dahil di pa raw nila nagagawa yung assignments at ayaw din po nila na mag-quiz tayo. Pahayag ng isang estudyante. Talaga, princess? Sino ang mga yan? Tanong ng guro. Si Neneng po, sabi niya ayaw niya po kayong pumasok kasi ayaw niya po kayong magklase. Si Inday naman, sabi niya wag po namin ipaalala sa inyo na mayroong quiz kasi di pa siya nagre-review. Si Buboy, sabi niya, wag daw po ipaalala sa inyong assignments dahil di pa raw po niya nagagawa. Sumbong ni Princess sa guro. Ang buong section ay nagbulungan habang nagsasalita si Princess. Nasaan na si Mutya? Biglang tanong ni Ma'am Castro sa babaeng estudyante. Nataas nito ang kamay. Anong ginagawa mo habang nag-iingay ang mga kaklase mo? Hindi mo man lang ba sinaway? Ikaw pa naman ang president ng classroom. Ma'am Castro, isa pa po siya sa nag-iingay. Hindi po siya nagsasaway dahil isa po siya sa pasaway. Pahayag ni Princess na nakatingin sa guro. Hindi po yan totoo, ma'am. Depensa naman ni Mutya sa sinasabi ni Princess. Talaga ba? Nakakahiya ka naman, Mutya. Officer ka pa naman namin tapos ikaw mismo di ka mag-act or mag-behave as an officer. Mabuti pa ako, naglista ako ng noisy para alam ni Ma'am Castro ang pinagagagawa niyo dito sa classroom. Nagkatinginan ang buong klase sa isa't isa dahil sa sinabi ni Princess. Alam nyo, minsan hindi ako nagtuturo para lang sa grades ninyo. Hindi ako pumapasok araw-araw para lang magpa-quiz o manghuli ng late at saka ng maingay. Nandito ako para turuan kayong maging responsable. Hindi lang sa papel, kundi sa buhay. Pero kung ganyan kayo magsiraan sa bawat isa, magbintang, at iwasan ang accountability, ay sinisigurado kong hindi kayo matututo. Napayuko si Mutya. May bakas ng luha sa gilid ng mga mata niya, pero pilit niyang pinipigilan. Ma'am, pasensya na po. Mahina niyang sambit. Aaminin ko, nagkulang ako. Oo, natawa rin ako, nakisali sa ingay. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong pakialam sa klase. Lahat po kami pagod, stress, at minsan po nakakatulong lang talaga yung tawanan para kahit paano ay gumaan ang loob. Walang sumagot pero lahat nakikinig sa susunod na sasabihin ng guro. Dahil gusto ko na may matutunan ng katulad ninyo, hindi lang sa chemistry o sa physics, kung hindi sa kung paano harapin ang buhay. At ngayong araw na to, may mas matututunan kayo kaysa sa isang buong chapter ng libro. Napangiti si Buboy. So ma'am, walang quiz? Sabay kindat sa likod. Napailing si Ma'am Castro. May quiz pa rin, pero gawin nating take home. At huwag niyo akong i-google ha. Tumango ang buong klase bilang pagsang-ayon sa kanilang guro. Saka nga pala, nakita niyo na ba yung bago niyong kaklaseng lalaki? Biglang bago ng topic ng guro. Hindi pa po ma'am. Gusto niyo po ba na sunduin ko na po siya? Alam niyo po bang name niya, itsura niya o kung nasaan po siya? Sunod-sunod na tanong ni Princess sa kanilang teacher. Bida-bida talaga yung si Princess. Bulong ni Neneng sa kanyang kaibigan na si Inday. Habang nagsasalita si Princess ay puro bulungan sa kanyang paligid at tawanan ng lalaki na halos lahat ay nasa likod na kapwesto. Hinanap ng mga mata ng guro si Mutya at tinawag. Mutya, pakihanap nga itong si Adam Montefalco. Siyang bago niyong kaklase. Lumabas na si Mutya. Sinimulan niyang maghanap sa quadrangle, ngunit hindi niya roon mahanap. Hinanap niya sa library pero wala rin doon ang estudyante na ang pangalan ay Adam Montefalco. Ang huli niyang pinuntahan ay ang kanilang kantin. Doon, may nakita siyang matangkad na lalaki na mayroong hawak na sandwich sa kaliwa at palamig na juice sa kanan.
Kaagad niya itong nilapitan. Hi, ikaw ba si Adam Montefalco? Seryosong tanong ni Mutya. Oo, ako nga yun. Pangalan ko yun. Pagkumpirma ni Adam kay Mutya. Kanina ka pa kasi hinahanap ni Ma'am Castro dahil wala ka pa raw sa klase niya. Sorry, nagutom kasi ako sa paghahanap kanina sa klase niyo. Nag-uumpisa na ba? Umiling si Mutya. May bibilhin ka pa ba rito sa kantin? Meron pa. Niluluto pa ni ate yung order kong siomai rice. Napatango si Mutya sa sinabi ni Adam. Ano nga palang pangalan mo? Tanong nito. Oo nga pala. Ako si Mutya Legazpi, ang president ng section natin. Pagpapakilala ng dalaga nang may ngiti sa labi at nakipagkamay naman si Adam sa kanya. May gusto ka bang bilhin? Tanong ni Adam. Wala. Meron akong baon para di na ako gagastos dito sa school. Ang ganda. Biglang lumabas na salita sa bibig ni Adam. Ano? Naguguluhang tanong ni Mutya. Ang ganda ng ganong teknik mo. Mas nakakatipid nga naman talaga. Gagawin ko nga rin yan. Sabi ni Adam, sabay pagkamot sa kanyang ulo. Maya-maya pa'y inabot na ng tendera ang biniling siomai rice ni Adam. Sabay nang naglakad ang dalawa. Ngunit habang naglalakad sila ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang mga ito'y nagbubulungan, nagtatawanan o napapailing na lamang. Natatawa siguro sila kasi ang taba-taba ko. Malungkot na pahayag ng binata. Hindi, Adam, huwag mong isipin yan. Seryoso niyang tugon. Walang masama sa kung anong itsura mo. Lahat tayo may kanya-kanyang itsura. At lahat tayo may halaga. Hindi mo kailangan paliitin ang sarili mo para lang matanggap ng iba. Salamat mo, Tya. Bahinang sabi ni Adam sabay ngiti. Hindi ko akalain may makakausap ako agad ng ganito sa unang araw ko sa bagong school. Ngumiti rin si Mutya. Ako pa ba? President ng section. Trabaho ko yan. Pero hindi lang dahil sa posisyon. Gusto ko rin kasi na maging totoo sa kapwa estudyante. Lahat tayo nangangailangan ng kakampi kahit minsan hindi natin inaamin. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makabalik na sila sa classroom. Kaagad tumingin si Mrs. Castro kay Adam habang ang buong klase naman ay nagbubulungan. Nagtatawanan at tila ba nilalait si Adam dahil sa kanyang pisikal na itsura. Ikaw ba si Adam Montefalco? Ang bagong student sa section na to? Tumango si Adam bilang tugon sa gurong nagtatanong sa kanya. Wow, parang lumindula. Baka si Adam ang epicenter. Bulong ni Inday sa katabing si Neneng habang pinipigilan ng tawa. Grabe, parang wala nang upuan ng kasya sa kanya. Dagdag pa ni Princess na kunwari nag-aayos ng bag pero nakikinig sa usapan. Hindi na nakatiis si Buboy at malakas niyang sinambit. Ma'am, parang may mascot na tayo rito ng Jollibee ah. Buong klase ay sabay-sabay na nagtawanan. Pero agad din yung naputol nang mariing magsalita si Ma'am Castro. Buboy, watch your words. Mariing sita nito sabay tingin sa buong klase. Hindi lahat dapat binibiro lalo pat may damdamin siya. Tao siya. Hindi kayo nag-aaral sa paaralan na to para mambuli ng kapwa niyo estudyante. Hindi ko kayo tinuturuan ng ganyang pag-uugali. Huwag niyong hayaang magpalamon sa ganyang basurang pag-uugali ha. Tahimik ang lahat, pero may ilan pa rin na hindi makontento. Totoo naman ma'am, baka mamaya pag nag-drill tayo, siya pang unang maaksidente dahil sa katabaan niya. Sabi ni Princess habang nagpupunas ng kunwari luha dahil sa pagtawa. Dito na hindi nakapagpigil si Mutya. Mabilis siyang tumayo at humarap sa buong klase. Tama na yan! Mariing wika niya sa mga ito. Kung hindi niyo pa alam, mas may respeto pa sa atin si Adam kahit bago pa lang siya rito. Kahit nalalait niyo siya, hindi siya sumasagot ng masama. Siya pa nga yung mas may magandang asal sa inyo. Tahimik ang klase. Tinignan ni Mutya isa-isang mga kaklase niya. Hindi porket ibang itsura niya, iba na rin ang pagtrato natin sa kanya. Ganun ba tayo pinalaki? Ganun ba tayong klase ng tao? Dahan-dahang nag-iba ang ekspresyon ni Adam. Ngayon lang siya ipinagtanggol ng ganito. Sa gitna ng mga mata na humuhusga sa kanya, may isang Mutya na tumayo para ipakita sa lahat na hindi lahat ng tao ay makitid ang pag-iisip. Magsisimula tayo ng panibagong araw sa klase na to. At gusto ko, sa araw na to, huwag na tayong magtawanan sa kahinaan ng iba. Magsimula tayong gumalang sa bawat isa. Dagdag pa ni Mrs. Castro. Adam, wala naman akong katabi.
Sa tabi ko na ikaw maupo, alok ni Mutya sa kanya. Kaagad namang pumayag si Adam at sabay nilang tinungo ang pwesto nila. Grabing lakad naman yan, dumadagundong. Pangaasar ni Princess. Prinsesa, sumusobra ka na. Mariing sabi ni Mutya, hindi na pinigilan ang inis sa tono niya. Wala kang karapatang maliitin ng ibang tao base sa itsura o paraan ng paglakad nila. Hindi ka nakakatawa, nakakababa ka lang ng sarili mong pagkatao. Napayuko si Adam, pero agad siyang inalalayan ni Mutya at tinapik ang likod. Tara na Adam, huwag mo na silang pansinin. Dito ka na sa tabi ko. Wika ni Mutya na may ngiting sinserong nagbibigay lakas. Tahimik na muling naglakad si Adam papunta sa inuupuan ni Mutya. At kahit pa may ilang naririnig na mahihinang bulungan, mas pinili niyang magbigay ng atensyon sa kabutihang ipinakita ni Mutya. Sa unang pagkakataon, may tumanggap sa kanya ng walang halong panghuhusga sa kanyang pagkatao. Thank you, Mutya. Mahinang bulong ni Adam habang nauupo. Tumingin lang si Mutya at ngumiti, sabay sabing, walang anuman, basta nandito lang ako. Lumipas ang ilang oras, nasa huling slide na ang presentation ng guro. Okay, class, tapos ng ating klase. Umuwi na kayo ha. Class dismissed. Walang uuwi sa mga cleaners ngayong araw Sigaw ni Mutya sa buong klase. Buboy, tara sa computer shop. Malakas na aya ni Bogart kay Buboy. Hala, sayang naman Bogart. Ayaw niyo bang magbilyar na lang tayo? Suhestyon naman ni Buboy. May alam ka bang murang bilyaran, Buboy? Meron naman. Meron kasi bagong bukas na bilyaran malapit lang sa bahay namin. Tapos kilala ko pa yung may-ari nun. Paliwanag ni Buboy. O sige, tara na. Pero di ba cleaners tayo? Hindi ba natin tutulungan sila, Princess? Tanong ni Bogart sa kanyang mga tropa. Hayaan mo na si Princess maglinis dyan, Bogart. Masyadong bida-bida yan Napatango na lang si Bogart sa sinabi ni Buboy at sabay-sabay na silang lumabas ng classroom. Hoy! Sabi nang walang aalis sa cleaners Sigaw ni Princess sa mga kaklase. Kaya mo na yan. Kaya nga Princess name mo kasi trabahoin ng isang Disney Princess. Pangaasar pa ni Dodong. Buisit ka, Dodong. Talagang trip mong itali tong bag sa upuan ko, no? Sigaw ni Inday kay Dodong. Crush mo na naman ako, Inday. Sorry ka, hindi ako yung nagtali niyan, kundi si Buboy. Sabay tawa pa nito. Boys, maglinis kayo. Palagi ko kayong hindi nakikita maglinis. Palagi na lang mga girls. Puro kayo kabulastugan. Pahayag ng guro matapos magligpit ng kanyang mga gamit. Saka na lang po, ma'am. Babay po. Wika ni Bogart at nagtakbuhan na sila papalayo sa classroom. Lumapit si Mutya sa kaklase niyang lalaki at marahan itong tinapik. Jepoy, gising na. Nag-umpisa na at natapos ng klase, tulog ka pa rin. Nagising naman ang lalaki at hindi nagsalita, basta na lang lumabas ng classroom dalang kanyang bag. Nagulat naman si Mutya nang biglang sumigaw si Neneng. Buwisit na mga lalaki yan. Nilagyan nila ng malaking bato yung bag ko. Sabay na tumawa si Mutya at Adam dahil sa itsura ni Neneng. Hindi na nagsalita si Ma'am Castro at lumabas na rin ang classroom. Tinulungan na lang siya ni Inday sa pagtanggal ng bato sa bag. Matapos nun, lumabas na sila. Ang tanging nasa loob na lang ng classroom ay sina Princess, Mutya, Adam, Stephanie at Justin. Mutya, kumuha ka na ng walis mo. Umpisan mo na maglinis. Tapos ikaw, Tabachoy, Adam, ikaw ang mag-ayos ng upuan na magugulo. Utos ni Princess. Anong gagawin mo, Princess? Tanong ni Mutya. Wala. Maganda lang. Mataray nitong sagot. Ikaw naman, Stephanie. Ang gawin mo, punasan mo yung blackboard. Tapos ikaw naman, Justin, ang magtapon ng basura. Utos ni Princess sa dalawa niyang kaibigan na sina Justin at Stephanie. Aba, Princess Sabay-sabing may halong inis at tawa ni Mutya. Akala ko ba cleaners tayo rito? Bakit 4 lang kami maglilinis? Bakit ikaw parang beauty queen lang ang role mo dito? Excuse me, Mutya. Hindi ko kasalanan na ako lang ang may dalang ganda sa classroom na to. Sabay hawak ni Princess sa kanyang pisngi at kunwaring nagpapaypay gamit ang kamay. Hindi ka na nga maganda, tapos tamad ka pa. Bulong ni Adam. Kabago-bago mo lang dito, Adam. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Princess. Hindi mo naman siya kilala. Matapang na sita ni Justin sa masamang salitang binitiwan ni Adam. Totoo naman Bakit ikaw nasasaktan? Siguro gusto mo si Princess, no?
Kaya siguro hindi ka rin nagre-reklamo na inutusan kanyang ikaw ang magtapon ng basura. Dagdag naman ni Adam. Natahimik ang mga kaklase niya. Nakatigil si Justin, hawak pa rin ang trash bag na parang biglang naging mas mabigat. Si Mutya naman napalingon kay Adam habang dahan-dahang ibinababa ang walis. Hindi agad nakareact si Princess. Ah, ganon. Mahinang sabi ni Princess, pilit pinipigil ang panginginig ng tinig. Tama ka, Adam. Hindi ako maganda at siguro oo, minsan tamad ako. Pero wala ka kailanman karapatang sabihin yan sa akin. Ano naman sa'yo kung utusan ako ni Princess na magtapon ng basura? Gusto ko siya kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pag-amin ni Justin sa kanyang nararamdaman. Justin, totoo bang gusto mo si Princess? Nauutal na tanong ni Stephanie kay Justin. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Sabi mo sa akin gusto mo ako kasi mabait ako sa'yo at hindi mo alintan ang itsura ko. Garalgal na wika ni Stephanie. Steph, hindi ko naman sinasadya. Garalgal din ang tinig ni Justin, hindi makatingin ng diretso. Naguguluhan lang ako. Hindi ko alam na ganito ang magiging epekto ng sinabi ko. Pero ngayon, sigurado na ako na gusto ko talaga si Princess. Tama na nga yung drama nyo. Hindi nakakaganda ng trip nyo sa buhay. Tara nga, Justin. Alis na tayo. Baka madamay pa tayo sa overacting nila sa buhay. Paanyaya ni Princess kay Justin. Kinuha niya lang ang bag niya at ni Princess sa mga upuan nila. Kaagad namang sumama ang lalaki at iniwan na sina Mutya doon. Grabe naman ang unang pasok ko sa section na to. Pahayag ni Adam habang nag-aayos ng mga gulo-gulo na upuan. Bitiwan mo ako, Mutya. Hahabulin ko sila ni Justin. Hindi sila bagay. Ako ang mas nararapat kay Justin at patutunayan ko yon. Pahayag ni Stephanie. Kinuha lang niya ang kanyang bag at umalis na rin. Si Adam at Mutya na lang ang naiwan sa classroom. Natapos ng maglinis at mag-ayos ng classroom, kaya sinara nila ang pinto at hahayaan na nilang maintenance ang maglak ng classroom nila. Habang naglalakad palabas, narinig ni Mutya ang tumutunog na tiyan ni Adam. Natawa siya at inaya ito sa malapit na tindahan. Kain tayo, gusto mo? Kwek-kwek ni Manong dyan sa tabi-tabi. Tumango naman ang binata. Sige, favorite street food ko yun eh. Lumabas silang dalawa ng building. Bit-bit ang mga bag at ang bigat ng mga pangyayaring tila dumaan na bagyo sa klase. Pagkarating nila sa kanto ng campus, agad nilang naamoy ang pritong pagkain. Maingay ang mantika, nandoon si Manong Tonyo. Palaging nakaputing sando at may tuwalyang nakasukbit sa balikat. Tila ba, suki na si Mutya rito. Oh, Mutya, kakadismiss na lang ano. Oh, eto, mainit-init pa. Bati ni Manong, sabay abot ng bagong lutong kwek-kwek. Naku Manong, hindi yan para sa akin. Para sa bagong kaklase ko, si Adam. Sabay turo niya kay Adam, na parang nahiya bigla. Uy, bagong recruit. Paborito mo rin ba to? Aba tamang-tama, unlimited sa usawan to sa akin basta marunong kong tumawa. Natatawang wika ni Manong. Salamat po Manong. Sabay abot ni Adam sa stick ng kwek-kwek at gumiti. Alam mo Mutya, hindi ko inaasahan ganitong magtatapos ang araw ko. Akala ko, puro init ng ulo at pangungutya sa akin. Sagot ni Mutya habang kumakagat sa paborito niyang street food. Baka kasi gutom lang yan, kaya mainit ang ulo mo. At baka kapag busog ka na, kumalma na rin yan. Napangiti si Adam. Sana lahat ng problema sa buhay, masolusyonan ng ganito lang kadali. Hindi madali, Adam, pero hindi rin imposible. Alam mo ba, sa totoo lang, hindi rin naman ako laging kalmado. Pero natutunan ko na kahit ang mga taong pinaka-kinaiinisan natin, sila rin palang may pinakamaraming pinapasan. Kaya minsan, imbes na dagdagan mo pang bigat, hayaan mo na lang sila. Tsaka gutom na siguro yan, kaya kumain na lang tayo. Natawa si Adam. Nagpatuloy ang kwentuhan nila sa ilalim ng lumulubog na araw. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Adam na nais niyang ihatid sa kanilang tahanan si Mutya upang makasigurado ito na ligtas makakauwi. Mutya! Mahinang tawag ni Adam. Napalingon si Mutya. May kumpol pa ng tirang kwek-kwek sa labi niya. Natawa si Adam habang tinuro ito. Uy, may souvenir ka pa ng kwek-kwek mo! Sabi ni Adam sabay abot ng panyo mula sa bulsa. Heto, gamitin mo na lang. Grabe ka, nakakahiya tuloy. Sabi ni Mutya habang pilit tinatakpan ng mukha. Tinanggap niya ang panyo pero hindi niya alam kung saan mas nakakahiya. Ang kwek-kwek sa labi niya o sa tibok ng puso niya habang hawak ang panyo na amoy sabon ni Adam.
Pagkatapos ng ilang hakbang, nagsalita ulit si Adam. Alam mo, gusto ko sanang ihatid ka pa uwi para lang sigurado akong ligtas ka. Napatigil si Mutya. Totoo ba yan? O baka joke mo lang dahil napahiya ako kanina? Tanong niya, may halong biro pero may alinlangan sa mga mata. Hindi to joke, Mutya. Alam kong bago lang ako rito at hindi maganda yung unang impresyon ko sa mga kaklase natin. Pero sa'yo iba. Hindi mo ko tinatrato na para bang problema ako o kakaiba ko sa mga kaklase nating lalaki. Pinakain mo pa nga ako ng kwek-kwek. Sagot ni Adam, sabay ngiti na para bang may pinipigilang hiya. Hay nako Adam, kung lahat ng lalaki kasing lambing mo kapag gutom, di sana mas madali ang buhay. Hindi lang sa gutom, Mutya. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka mag-isang humarap sa gabi. At sa sagot na yon, napatingin si Mutya kay Adam. Sa dami ng ingay kanina sa klase, ngayon lang siya tuluyang natahimik. O siya, ihatid mo ako. Pero kapag nakita tayo ng nanay ko, sabihin mo classmate lang kita ha. Baka kung ano pa isipin nun. Sabay tawa ni Mutya. Classmate lang muna sa ngayon. Bulong ni Adam na agad namang tinakpan ng bibig nang marinig ang sarili. Ha? Anong sabi mo? Tanong ni Mutya. Wala, sabi ko, classmate lang, masaya na ako ron. Pahayag ni Adam nang may ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, maagang pumasok si Adam at matagal na naghintay sa gate ng school. Inaabangan niyang pagpasok ni Mutya para makasabay niyang makalakad papunta ng classroom. Nakaupo si Adam sa sementadong gilid ng gate, may hawak na pandesal at tetrapak na juice, dalawang dala niya. Minsan, iniinom niya, minsan tititigan lang habang tinitingnan ang dulo ng kalsadang pinanggagalingan ng mga estudyante. Ilang beses na siyang sinta ng guard pero ngumiti lang siya at sinabing, hinihintay ko lang po ang kaibigan ko. Dumaan ang ilang estudyante. Sa wakas, lumitaw si Mutya na nakasuot ng school uniform. Uy, bati ni Adam. Sabay na tayo. Napalingon si Mutya at nagulat. Uy, Den, grabe, ang aga mo ah. May event ba? Wala naman. Sabay abot niya ng isang pandesal at juice. Para sa'yo, baka hindi ka pa nag-aalmusal. Nagkibit balikat si Mutya. Sira ka ba? Hindi ako sanay sa ganyan. Pero kinuha niya rin ang tinapay at juice. Salamat. Naglakad silang dalawa papasok sa gate. Kaagad na silang dumiretso sa classroom. Naabutan nila na nagsisimula ng magklase ang guro nila na si Ma'am Castro. Kompleto na ba tayong lahat dito sa klase? Tanong ng guro. Opo ma'am, wala naman pong absent. Tugon ni Princess sa katanungan nito. Mayroon akong announcement sa inyo. Magkakaroon tayo ng prom night sa susunod na linggo. Kaagad na napuno ng hiyawan ang buong klase dahil sa announcement na iyon. Nagkatingin na naman sina Mutya at Adam. Prom night, besh! Tara, maghanap na tayo ng dress! Sigaw ni Neneng habang kinikilig at umiikot sa upuan. Princess, sino isasama mo? Si Justin? Sabay kindat ni Inday habang siniko siya. Napataas ang kilig ni Princess sabay sabing, Hay nako, wala pa nga sa plano ko yan. Tsaka madami naman nagkakagusto sa akin. Bakit ako mamimili agad? Mutya, marahang tawag ni Adam habang nakasandal sa armrest ng upuan niya. Mutya, gusto mo bang tayong magpartner sa prom? Sabay kamot sa ulo ni Adam dahil sa hiya niya na magtanong kay Mutya. Gusto ko rin sana, kaso baka may iba ka nang gustong yayain. Biro niya sabay tawa na parang gusto niyang itago ang totoo niyang kilig. Wala, ikaw lang talagang nasa isip ko. Seryoso ang tono ni Adam pero nakangiti ito. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila habang sa background ay puro hiyawan pa rin ng mga kaklase tungkol sa prom. Sa wakas, tumango si Mutya at mahina niyang sinabi, Sige, tayong partner sa prom. Matapos ang anunsyo, dumating na rin ang examination week. Si Adam at Mutya ay abala rin sa pagre-review ng kanilang lesson sa guro nila na si Mrs. Castro. Makalipas pang ilang araw, dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Ang prom night. Bihis na bihis si Adam na naghihintay sa labas ng bahay ni Mutya. Hinihintay ang dalaga habang nakaayos si Adam sa simple pero desente niyang polo, slacks at may hawak pang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi niya maiwasang mapatingin sa relo. Medyo kinakabahan siya pero excited sa gabing yon. Yon ang una niyang prom night at ang unang pagkakataong maisasayaw si Mutya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lahat ng kaba ni Adam napalitan ng paghanga.
Lumabas si Mutya, suot ang pastel pink na dress na may simpleng lace details. Nakalaylay ang buhok niya sa balikat at may kaunting makeup na lalong nagpalutang sa kanyang natural na ganda. Halos hindi agad nakaimik si Adam. Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang Diyosa na kagaya mo sa buong buhay ko. Ang sarap titigan buong gabi at hindi ka nakakasawang tingnan. Napangiti si Mutya. Ang tagal mo tumingin, akala ko tititigan mo na lang ako buong gabi. Tumawa si Adam at iniabot ang bulaklak. Para sa'yo to. Bagay sa'yo gaya ng kulay ng suot mo. Thank you. Tara na at baka maliit pa tayo. Kaagad na sinakay ni Adam si Mutya sa sasakyan na dala nito. Nang sila'y makarating sa school, kaagad na dumapo sa kanila ang tingin ng iba't ibang estudyante sa loob ng venue. Kahit malamig ang simoy ng mga nakabukas na aircon, damang-dama ni Mutya ang mainit na usapan at tingin ng mga tao roon sa kanila. Si Mutya yun, diba? Grabe, ang ganda niya. Malakas na sabi ni Bogart. Ngumiti lang si Mutya nang marinig iyon. At yung kasama niya, si Adam, yung bagong transfer, aba, ibang level, sabi ng isa pang estudyante. Akala ko si Princess ang kadate ni Adam. Walang kaalam-alam na pahayag ni Stephanie. Lumipas ang oras at nag-umpisa ng magkainan sa buffet ang mga tao sa venue. Ang iba naman ay masayang nagkakwentuhan at iba ay sumasayaw sa magandang saliw ng awitin. Maya-maya pa'y biglang nagpatugtog ng nakakakilig na awitin ng DJ. Isang mellow love song na pamilyar sa lahat na parang biglang bumagal ang mundo para sa ilan. Nagsimula ng magtinginan ang mga magkakadate habang ang iba naman naghanap ng maisasayaw nila. Si Adam na kasalukuyan nagbubuhos ng juice para kay Mutya, biglang tumigil nang marinig ang kanta. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mutya noon na nakaupo sa mesa nila at pinapanood ang mga nagsasayaw. Tahimik muna silang nagkatitigan. Saka dahan-dahang lumapit si Adam at inabot ang kanyang kamay. Pwede ba kitang maisayaw, Mutya? Tanong ni Adam, may bahagyang ngiti sa labi. Napangiti si Mutya at sabay abot ng kamay nito. Siyempre naman, favorite ko pa naman tong kantang to. Tumayo sila at sabay lumakad papunta sa gitna ng dance floor. Inilagay ni Adam ang kanyang kamay sa balakang ni Mutya habang ang kamay naman ng dalaga ay nilagay niya sa balikat ng binata at banayad silang sumayaw sa saliw ng musika. Alam mo, Mutya, kanina pa kumakabog ang dibdib ko. Kinakabahan siguro ako na makasayaw ka. Pag-amin ni Adam. Nanlaki naman ang mga mata ni Mutya sa sinabi nito. Bakit ka naman kinakabahan na isayaw ako? Hindi naman ako nangangagat. Wala rin akong rabies. Hindi ganun, Mutya. Ang hirap ipaliwanag ng gusto kong sabihin sa'yo. Simula nang dumating ako sa section ninyo, ikaw ang unang babaeng nagparamdam sa akin ng ganitong pakiramdam. Pahayag ni Adam. Hindi ka lamang sinasabi mo, Adam. Ang tingin ko, Mutya, kaya mabilis ang tibok ng puso ko sa kadahilanan na nagugustuhan na kita. Tuluyang pag-amin ni Adam sa kanyang damdamin para sa dalaga. Adam, mahinang sambit ni Mutya habang nakatingin sa mga mata ng binata. Okay lang kung hindi mo agad masagot. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Sabi ni Adam, medyo nangingiti pero halatang kinakabahan pa rin. Ngumiti si Mutya, yung ngiting palihim pero punong-puno ng kilig. Wala pa akong sagot, pero gusto ko rin maramdaman yan. Sabay turo niya sa dibdib ni Adam. Yung tibok ng puso mo na para sa akin. Maya-maya pa'y natapos ng isang nakakakilig na musika at inaya ng umupo ni Adam si Mutya. Ngunit iba ang nais na gawin ng babae. Tara Adam, labas tayo. Panoorin natin ang mga nagniningning na bituin sa kalangitan. Kaagad namang sumama si Adam. Tahimik ang paligid sa labas ng gym at ang tanging tunog lang ng kuliglig at mahihinang huni ng gabi ang maririnig. Tumigil sila sa may damuhan sa gilid ng school grounds kung saan tanaw na tanaw ang maaliwalas at kumikislap na kalangitan. Ang daming bituin, bulong ni Adam habang nakatingala. Parang first time ko lang silang mapansin ng ganito kaganda. Tingin ko kasi ngayon mo lang sila pinanood ng may kasama. Nakangiting sagot ni Mutya. Lumingon si Adam sa dalaga at hindi niya mapigilan ng ngumiti. Tama ka, mas maganda talagang gabi kapag may katabi kang espesyal. Nagtagpo ang mga mata nila sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Walang salitang kailangang sabihin at tahimik lang silang nagkatitigan. Parehong ramdam ang bigat at tamis ng sandali. Mucha, sabik ni Adam, halos pabulong. Salamat kasi simula nang dumating ako rito, parang ikaw yung naging liwanag ko sa bagong simula. Hindi sumagot si Mutya. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang ulo sa balikat ni Adam. Natapos ng prom night at inihatid ni Adam si Mutya sa bahay nito at nagpaalam na umuwi na rin. Sumapit na ang Lunes, maagang pumasok si Mutya. Nakangiti ang dalaga nang siya ay papalapit sa gate ng school. Ngunit nawala yon nang hindi niya makita si Adam. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit walang Adam na dumating. Pumasok na siya sa classroom at inakalang naroon si Adam, ngunit wala rin. Hanggang pumasok na ang kanilang guro na si Mrs. Castro. Good morning, class! Bati ng guro. Tumayo ang mga estudyante. Good morning din po, Ma'am Castro. May announcement lang ako. Mayroong 2 estudyante ang nag-drop sa section natin. Sila ay sina Stephanie Reyes at Adam Montefalco. Nagulat ang lahat sa anunsyo ng guro. Si Stephanie, ang balita ako sa kanya ay nawalan ng trabaho ang kanyang ama't ina, tapos nadagdagan pang namatayan siya. Ang sabi ng nanay ni Stephanie, pagtapos doon ng libing ay maghahanap siya ng trabaho. Si Adam Montefalco naman, sinabing lilipat na raw sa Canada at doon na raw magpapatuloy sa pag-aaral. Kinuha na siya ng kanyang mga magulang at ito ang araw ng flight nila papunta sa Canada. Wika pa ng guro. Biglang huminto ang mundo ni Mutya sa mga sandaling yon. Hindi siya agad nakakilos, hindi rin nakapagsalita. Ang daming tanong na sumulpot sa isip niya. Pero walang kahit isang nasagot. Lumipas ang 15 taon, si Ma'am Castro ay retiro na sa pagtuturo. Ang iba naman ay mayroon ng sariling pamilya at ang iba naman patuloy pa rin sa pag-aaral nila. Si Mutya Legaspi ay isang kusinera sa isang karinderyahan na pag-aari ni Stephanie Reyes. At ang karinderya na yon ay dinadayo ng maraming doktor at pasyente dahil katabi lang nila ang sikat at malaking ospital. Araw-araw ay punong-puno ng buhay ang karinderyang iyon. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil ang dagsa ng mga customer mula sa mga pagod na nurse na galing sa night shift hanggang sa mga doktor na may ilang minutong pahinga. At pati na rin mga bantay ng pasyente na naghahanap ng abot-kayang pagkain na parang lutong bahay. Si Mutya, kahit pagod, palaging may ngiti habang naghahain. Isang araw, habang nagluluto siya ng adobong baboy, napansin ni Stephanie na parang malalim ang iniisip ng kaibigan. Mutya, okay ka lang ba? Tanong nito habang nagbabalot ng takeout order. Ngumiti si Mutya. Napaisip lang, 15 taon na pala no? Parang kailan lang mga estudyante pa tayo, nag-aaway, gumagawa ng assignments kay Ma'am Castro, tapos sumasayaw sa prom night. Bahagyang natawa si Stephanie. Ngayon, eto na tayo sa kasalukuyan, Mutya. Kahit hindi tayo parehas nakapagtapos ng pag-aaral, mas pinili natin ang marangal na trabaho at maging mabuting tao kahit minsan napaka-unfair ng mundo. Oo nga sabay tawa ni Mutya. Pero minsan pa rin, naiisip ko si Adam. Biglang natahimik si Stephanie. Hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Hindi naman sa ganon. Siguro kasi yun ang klase ng damdamin na hindi mo agad-agad malilimutan. Pero hindi rin ibig sabihin na aasa ka pa. Sagot ni Mutya habang pinupunasan ng mesa. Napakarami na nating napagdaanan, Mutya. Hindi ko akalain na magiging kaibigan kita ng ganito katagal. Masaya akong tinutulungan kita, habang ikaw naman, masaya na pinagsisilbihan ng mga customer ng karinderyang ito. Ani Stephanie. Susulitin ko ng bawat sandali ko rito sa mundo, Stephanie. Wala naman akong magagawa kung ganito talaga ka-unfair ang mundo para sa akin. Malungkot na wika ni Mutya. Huwag na natin isipin ang masasakit na bagay na pwedeng mangyari. Ang mahalaga para sa akin ngayon, Mutya, lumalaban tayong dalawa. Marami pa tayong customer na pangingitiin at pagsisilbihan. Nakangiting wika ni Stephanie na pinapakitang pinapagaan ang loob ni Mutya. Matapos ang pag-uusap na yon, naging abala na muli si Mutya at Stephanie sa pag-aasikaso sa mga customer. Hanggang sa isang iglap, mayroong isang pamilyar na figura ng isang lalaki ang namataan ni Mutya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita niyang si Adam Montefalco ang nakatayo sa kanyang harapan. Good afternoon, Mutya. Masayang bati nito sa dalaga.
Halata sa accent ng binata na galing ito sa Canada. Adam? Ikaw na ba yan? Paniniguro ni Mutya. Hindi. Maling tanong. Anong order mo pala? May I take your order, sir? Biglang bawi ng dalaga. Grabe, Mutya. Wala ka pa rin pinagbago simula nung high school tayo. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong pinagbago. Ako pa rin to. Si Adam. Pakilala ni Adam sa kanya. Di wow. Natatawang sagot ni Mutya habang pinipilit itago ang kilig at kaba na nararamdaman. Ang tagal mong nawala tapos bigla kang babalik na parang wala lang. Tubig muna, baka nauhaw ka sa layo ng biyahe mo galing Canada. Umupo naman si Adam at tinanggap ang tubig. Alam kong matagal akong nawala, Mutya. Hindi ko naman ginusto. Pero habang nandun ako sa Canada, ang pangalan mo palagi kong nasa isip. Lalo na kapag gabi na mayroong magagandang bituin sa kalangitan. O kaya kapag may nag-aalok ng kwek-kwek sa daan. Biro nito sabay ngiti. Napatigil si Mutya habang hawak ang notepad at ang ballpen. Napangiti rin siya pero agad-agad ay sineryoso ang mukha. Matagal na yun, Adam. Ang dami nang nangyari. Hindi lang panahon ng lumipas, pati pagkakataon. Tumango si Adam, tila nauunawaan ang ibig sabihin ni Mutya. Alam ko, hindi ko hinihingi na bumalik agad ang dati. Pero sana, pwede akong mag-order ng isang chance. Kahit take-out muna. Kung hindi pa, pwede ang dine-in. Natawa si Stephanie mula sa kusina. Naku, Mutya. Parang kakapag-usap lang natin kay Adam kanina. Tas ngayon, nandito na siya. Grabing manifestation naman yan. Steph, tigil mo na nga yan. Sabay hampas ni Mutya sa kanyang apron. Pero halata ang pagkakangiti sa labi nito. Order na ako, Mutya. Ang gusto ko sana yung pakbet. Pahayag nito sa dalaga. Tapos, dagdagan mo na rin kung anong oras ang out mo dito sa kalendarya. Dagdag pa ni Adam. Napasinghap si Mutya. Pilit ikinukubli ang pamumula ng kanyang pisngi habang sinusulat ang order sa notepad. Isang pakbet at isang matinding lande para sa lalaking to. Pabulong niyang biro habang sinusulat pero agad siyang natawa. Ay isang pakbet lang pala. Noted. Teka lang at ipapasa ko na sa kusina. Uy, teka, yung out mo, baka sakaling available ka mamaya. Gusto sana kitang yayain magkwentuhan kahit sa ilalim lang ulit ng mga bituin. Seryosong wika ni Adam, sabay tingin sa mga mata ni Mutya. Napatingin si Mutya kay Stephanie na abalang nagluluto. Nang makuha niyang tingin ng kaibigan, ngumiti ito at tahimik na tumango na para bang sinasabi na, go na girl. Out ko alas 7, pero kung late ka, hindi na kita hihintayin ha? Sagot ni Mutya, kunwaring mataray pero hindi maitago ang kinikilig na tono. Pagkatapos kumain ni Adam, masaya siyang nagpaalam kay Mutya at Stephanie. Salamat sa masarap na pakbet, Mutya. At salamat din sa mainit na pagtanggap ninyong dalawa. Nakangiting wika ng binata habang isinasara ang pitaka. Walang anuman sir, baka gusto mo pang mag-take out? Biro ni Stephanie sabay kindat kay Mutya. Baka nga pero hindi ulam ang gusto kong i-take out. Pabirong sagot ni Adam habang nakatingin kay Mutya. Napangiti na lang ito. Mag-ingat ka Adam, sabi ni Mutya. Palagi, babalik ako. Lumipas ng mabilis ang oras at magsasara na ang karinderya. Ngunit si Adam ay hindi pa rin dumarating. Umalis na ang lahat ng tauhan ng karinderya at ang natirang tao na lang ay sina Stephanie at Mutya. Habang nag-aayos ng mga gamit si Mutya, paminsan-minsan ay napapalingon siya sa pinto ng karinderya. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila unti-unting nagpapabigat sa kanyang dibdib. Si Stephanie naman, tahimik lang na nakaupo sa isang gilid at pinagmamasdan ng kaibigan. Hindi naman niya sinabi kung babalik siya, di ba? Tanong ni Mutya at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi, pero yung tanong niya kanina kung anong oras ka out, hindi ba para may ibig sabihin niyon, te? Sagot ni Stephanie habang hinahaplos ang apron niya. Tahimik muli hanggang sa marinig nila ang tunog ng maliit na kampana sa may pinto. Pareho silang napatigil. Pagharap ni Mutya, tumambad sa pintuan si Adam. May hawak na maliit na bouquet ng bulaklak, may bahagyang pawis sa noo at hingal pa sa pagmamadali. Akala ko hindi ka na babalik, mahinang sabi ni Mutya. Sorry, nahuli lang ako. Pero kahit ilang taon pang lumipas, babalik at babalik pa rin ako kung ikaw naman ang babalikan ko.
Sagot ni Adam, sabay abot ng bulaklak. Oh, lovebirds, magsialis na kayo sa karinderya ko. Ako nang bahala dito, Mutya. Ikaw naman, Adam, ang bahala kay Mutya, ah. Huwag mong pababayaan yan. Paalala ni Stephanie. Tumangon naman ito bilang tugon. Inalalayan ng binata si Mutya palabas ng karinderya. Saan ka nga pala nakatira ngayon, Mutya? Malapit lang dito. Mga 3 kanto lang ang pagitan o parang isang istasyon na rin kung sasakay ka ng jeep o ng LRT. Dagdag pa ng dalaga. Anong mas prefer mo? Sana lakad na lang para matagal pa kitang makasama. Bulong pa ng binata. Magpapanggap na lang akong hindi ko narinig yung sinabi mo, Adam. Natatawang wika ni Mutya. Pero madalas kasi lakad talagang ginagawa ko para exercise na rin. Baka pagod ka na. Ang dami mong ginagawa sa karinderya. Baka hindi mo na kaya. Nag-aalalang sabi ni Adam. Oy, wag mo naman akong maliitin. Sabay irap ni Mutya pero halatang kinikilig. Sanay na ako maglakad, no? Araw-araw ko kayong ginagawa to. Sige na nga, lakad na lang tayo. Pero pag pagod ka na, piggyback ka na lang sa akin. Excuse me, ano akala mo sa akin? Hindi ako mahina, no? Kaya ko ngang mag-hiking. Natatawang sabi pa ni Mutya. Pareho silang natawa habang naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin sa gabi. Wala man silang inaaming direkta sa isa't isa, pero ang mga hakbang nila parang unti-unting binubuo ang tulay ng nakaraan na ngayon muling tinatahak. Adam, seryosong sabi ni Mutya habang naglalakad. Salamat ha sa pagbabalik mo, sa pag-alaala. Hindi lang alaala to, Mutya. Sagot ni Adam habang nakatingin sa kanya. Ito na yung simula ng bagong kabanata natin. Ano nga pala nangyari sa'yo? Hindi ka nagpaalam na aalis ka. Hindi mo man lang ako binigyan ng letter bago ka lumipad papuntang Canada. Nakakatampo ka naman kaibigan. Bahagyang lumungkot ang tono ni Mutya. Pasensya na. Biglaan lang din ang nangyari sa pag-alis ko. Ang plano kasi dapat, hindi na ako mag-aaral nun dahil kukuhain din naman ako ng parents ko para dalhin sa Canada. At doon na mag-aaral. Ang kaso naman, sinabi ko sa kanila na naiinip ako at gusto kong mag-aral habang hinihintay silang bumalik dito sa Pilipinas. Nung nag-transfer na ako sa section nyo, inaasahan ko ng hindi magiging magandang experience ko sa inyo dahil sa katawan na meron ako. Gayunpaman, dumating ka sa buhay ko at pinakita mo sa akin na hindi hadlang ang katawan ko para kaibiganin ang kagaya kong lalaki. Nung dumating ang prom, tuwang-tuwa ako dahil first time kong sasayaw ng babae. Halos hindi ka maalis sa isipan ko kahit natapos ng event. Pag uwi ko, nakita ko sina mama at papa. Nakaimpake ng mga gamit ko. Nakipagsagutan pa nga ako nun sa aking papa dahil gusto ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko dito sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi sila pumayag. Nasunod sila at wala naman ako nagawa. Pero pinangako ko sa sarili ko, nababalikan kita at sa oras na wala ka pang asawa ay pakakasalan kita. Dagdag pa ng binata. Grabe ka naman, Adam. Para kang lumabas sa nobela niya sa dami ng plot twist. Sabay tawa ni Mutya pero halata sa mga mata ang pagkalambot ng damdamin. Pero alam mo, Adam, kahit masakit yung bigla kang nawala, pilit ko pa rin inunawa kasi alam kong kung may choice ka, hindi mo rin naman ako iiwan na walang pasabi. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Pero yung sinabi mong pakakasalan mo ako kung single pa ako, aba, hindi mo na ako pwedeng bulahin ngayon tapos may pa-marriage proposal agad. Napakamot sa batok si Adam. Hindi ko naman sinasabing ngayon agad. Pero seryoso ako sa nararamdaman ko, Mutya. Kung may pagkakataon pa, gusto kong ligawan ka ulit. This time, di na kita iiwan. Tumigil sa paglalakad si Mutya at hinarap si Adam. Sige, tingnan natin kung makakayanan mong makipagsabayan sa araw-araw kong buhay. Hindi madali ang mundo ko ngayon, Adam. Subukan mo akong paalisin kung ayaw mong maniwala. Sagot ni Adam sabay kindat. Hindi kita pwedeng paalisin ngayon, Adam. Medyo nakakaramdam ako ng hilo ngayon eh. Para akong mahihimatay. Nang hihinang wika ni Mutya. Kaagad naman siyang inalalayan ni Adam. Huminto muna sila sa paglalakad at pinagpahinga si Mutya sa gilid ng kalsada. Agad na naupo si Mutya sa mababang sementadong harang sa gilid ng kalsada habang maingat siyang inaalalayan ni Adam. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata habang hawak-hawak ang balikat ni Mutya. Baka naman napagod ka lang talaga.
Mula trabaho, sa lakad, tapos eto pa, ang dami mong iniisip. Nag-aalalang sabi ni Adam habang pinapaypayan siya gamit ang kamay. Baka nga, o baka gutom lang to? Pilit na biro ni Mutya kahit halatang nanghihina pa rin. Pero ang weird lang, hindi naman ako ganito dati. Wait lang, may tubig ako sa bag. Sabi ni Adam at dalig-daling kinuha ito para iabot sa dalaga. Inumin mo muna to. Kapag hindi ka pa okay after ng ilang minuto, ihahatid na kita agad sa ospital kahit ayaw mo. Adam, mahinang tawag ni Mutya. Ngunit hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. Dahil ang alam niya lang, narinig niya nang sumisigaw si Adam at tinatawag ang kanyang pangalan. Mutya! Mutya, anong nangyayari? Tumawag kayo ng tulong! May emergency dito! Sigaw ni Adam sa isang dumaraang tricycle driver habang binubuhat si Mutya papunta sa mas ligtas na parte ng kalsada. Nagtakbuhan ng ilang tao papalapit, may nag-abot ng cellphone at tumawag agad ng ambulansya. Hawak pa rin ni Adam ang kamay ni Mutya. Please Mutya, wag naman hing bumitaw. Magiging okay ka rin. Baka pagod na pagod ka lang. Bulong niya habang mariing napapikit. Pilit itinatago ang bumubukal na luha. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya at kaagad siyang isinakay. Sumama si Adam, hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Habang nilalagyan ng oxygen at sinisigurong may malay pa si Mutya, paulit-ulit lang ang sinasambit ni Adam. Laban lang Mutya, ako nang bahala sa'yo. Pagdating sa ospital, agad silang inasikaso ng mga doktor at nurse. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, wala pa ring malay si Mutya at maputla pa rin ang mukha nito. Ikinalulungkot ko, Dr. Montefalco, pero ang pasyente na si Mutya Legaspi, mayroon siyang brain tumor. Malungkot na pahayag ng doktor. Doktor ako. Kaya ko siyang gamutin. May tiwala ako sa sarili ko na kaya ko siyang mapagaling. Sabi ni Adam. Tahimik na nagkatinginan ng mga doktor sa paligid. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Si Adam ay halatang pinipigilan ng emosyon, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan si Mutya. Nakahimlay pa rin sa hospital bed, napapalibutan ng mga aparato at tubo. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko na siya kayang mawala ulit. Mahina niyang bulong habang pinunasan ang sariling luha gamit ang manggas ng coat niya. Lumapit ang chief doctor at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Adam. Dr. Montefalco, alam naming may kakayahan ka, pero kailangan mo ng team. Hindi mo ito dapat harapin ng mag-isa. Tumango si Adam, bahagyang tumawid ang tindig. Gagawa tayo ng treatment plan. Ako nang magli-lead. Lahat ng possible therapy, surgical, chemo, radiation, ilalatag natin. Bibigyan natin siya ng laban. Gayunpaman, hindi tayo makakasiguro sa treatment niya dahil kalat ng cancer cells. Pero gagawin natin ang lahat, Adam. Huwag kang mag-alala. Sabi ng chief doctor. Alam ko, pero habang may kaunting pag-asa, hindi ko bibitiwan. Sagot ni Adam, pilit pinatatatag ang sarili. Lumapit siya kay Mutya, marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Malamig ito pero naroon pa rin ang pamilyar na init na nagbibigay sa kanya ng lakas. Mutya, labanan mo to ah. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa to ang ending natin. Bulong niya, halos mapaiyak. Maya-maya pa'y nagising na si Mutya. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Natakot siya sa daming aparato ang nasa tabi niya at mga bagay na nakatusok sa kanyang katawan. Adam? Mahinang bulong ni Mutya, pilit inaalala kung bakit siya naroon. Kaagad dumapit si Adam, hawak pa rin ang kanyang kamay. Nandito lang ako, Mutya. Huwag kang matakot, ligtas ka na. Napatingin si Mutya sa paligid, pati na rin sa makina sa tabi niya. Anong nangyari sa akin? Tanong niya, halos hindi makapagsalita sa takot. Hinimatay ka habang naglalakad tayo. Dinala kita agad dito sa ospital. Mutya, may brain tumor ka. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Ako mismo ang gagamot sa'yo. Mariing sabi ni Adam at pilit ngumiti. Salamat, Adam. Pero matagal ko nang alam ang sakit ko. Simula nang dumapo tong cancer sa katawan ko, yun na yung umpisa ng paghihirap ng pamilya ko. Napagod ang magulang ko sa akin, kaya minabuti ko nang lumayo sa kanila hanggang sa nakita ko ni Stephanie at ampunin ako. Pagkakwento ni Mutya sa nangyari sa kanya. Alam mo na palang sakit mo, Mutya. Sana naagapan mo. Wika ni Adam. Sinubukan ko naman, Adam.
Pero wala kaming sapat na pera nun. Mas pinili ko na lang na magtrabaho at tumulong kahit alam kong unti-unti na akong kinukuha ng sakit ko. Napayuko si Adam. Mahigpit ang hawak sa kamay ng dalaga. Mutya, sana nun pa kita nahanap. Kung alam ko lang talaga. Wala ka naman kasalanan, Adam. Masaya nga ako na bumalik ka pa kahit ganito na ako. Pilit ngumingiti na sabi ni Mutya. Hindi pa tapos ang laban mo. Nandito na ako, Mutya, at hindi na ako mawawala. Determinadong wika ni Adam. Pwede mo bang tawagan si Stephanie? Mahina ngunit malinaw na pakiusap ni Mutya habang nakatingin sa binata. Baka sa kanyang mga mata ang labis na pagod at pangungulila. Oo naman, Mutya, sandali lang. Sagot niya habang mabilis na nag-scroll sa kanyang contact list. Mabilis niya rin napansin ang pangalan ni Stephanie. Matagal niya na itong nakausap bago pa siya bumalik sa Pilipinas. Isa sa mga taong nagpayo sa kanya na bisitahin si Mutya. Ibinigay niya ang cellphone kay Mutya matapos i-dial ang number ni Stephanie. Inalalayan niyang dalagang bahagyang umupo sa kama habang may mga tubo pa rin nakakabit sa kanya. Ilang beses nagring ang cellphone bago sinagot ni Stephanie. Hello? Stephanie? Mahinang sabi ni Mutya. Halos bulong na lang ito ngunit puno ng damdamin. Mutya? Mutya, ikaw ba yan? Oh, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, Stephanie. Huwag mo akong alalahanin masyado. Mahinang tugon ni Mutya. Hindi ka mukhang okay sa boses mo, Mutya. Magtapat ka nga sa akin. Nahimatay ka na naman ba? Puno ng pag-aalala na tanong ni Stephanie. Ang totoo niyan, Stephanie, nasa ospital ako ngayon at kasama ko si Adam. Sandaling natahimik si Stephanie sa kabilang linya. Ramdam ni Mutya ang pag-aalala at pagkagulat ng matalik niyang kaibigan. Anong nangyari, Mutya? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Huminga ng malalim si Mutya. Kasi naglalakad kami pa uwi ni Adam. Tapos bigla akong nahilo. Parang wala na akong nararamdaman. Tapos pagdilat ko, nandito na ako sa ospital. Sabi ng mga doktor, lumalala na raw ang sakit ko. Kumakalat na yung cancer cells, Stephanie. Mahina at nanginginig ang boses niya. Tila pinipilit na maging kalmado. Mutya, halos pabulong na sambit ni Stephanie. Pupuntahan kita ngayon din. Ayoko naman na abalahin ka. Alam kong pagod ka rin sa karinderya tapos may pasok ka pa bukas. Mapapagod ka. Wika ni Mutya. Wala akong pakialam sa pasok ng karinderya natin. Kung kailangan ko isarapan samantala gagawin ko. Kasi importante ka sa akin. Kaibigan kita, Mutya. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa. Sagot ni Stephanie. Halatang umiiyak na. Napaluha si Mutya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nararamdaman niyang tapat at tunay na pagmamahal mula sa kaibigan. Salamat, Stephanie. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi. Natatakot lang talaga ako. Akala ko kaya ko pa, pero habang tumatagal, nararamdaman kong nauubos na ako. Biglang kinuha ni Adam ang cellphone at siya nang kumausap kay Stephanie. Ako na muna ang bahala kay Mutya ngayon. Wala kang dapat ipag-alala. Magkasama kaming lalaban dito. Adam, salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalagang presensya mo ngayon kay Mutya. Mahinang sabi ni Stephanie. Alam ko, matagal ko siyang hinanap at ngayong nahanap ko na siya. Hindi ko siya pababayaan. Napahagulgol na si Stephanie sa kabilang linya. Pupunta ako dyan, hintayin niyo ako. Okay, nasa room 308 kami. Pagkababa ng tawag, tahimik lang si Mutya habang pinapahid ang luha sa pisngi. Hindi ko talaga inasahan na babalik ka, Adam. At lalo ko namang hindi inaasahan na darating ka sa panahong pinakakailangan kita. Umupo si Adam sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng dalaga. Hindi ako bumalik para sa rekindled high school romance lang, Mutya. Bumalik ako dito dahil gusto kong itama yung mga pagkukulang ko noon. At ngayon, kung papayagan mo ako, gusto kong makasama ka sa bawat araw na natitira sa'yo. Napatingin si Mutya sa kanya. Adam, pwede ba akong magtanong? Tanong ni Adam. Tumangon naman si Mutya. May nagsabi na ba sa'yo na kahit gaano ka pa kahina ngayon, kahit gaano ka pa napagod, kahit gaano pang pinagdadaanan mo, mahalaga ka. Nakarapat-dapat ka pa rin mahalin. Hindi na nakasagot si Mutya. Sa halip, tumulo na ang luha niya. Sa gitna ng katahimikan, walang salitang sinabi si Adam. Yumuko siya, hinalikan ng kamay ni Mutya.
At tiningnan siya na parang siya lang ang babae sa mundo. Ilang minuto lang, dumating na si Stephanie. Walang sinayang na segundo, niyakap agad si Mutya ng mahigpit at doon tuluyang bumigay ang emosyon ng dalawa. Mutya, naalala mo ba nung nabuntis ako ni Justin? Naalala mo rin ba nung nakunan ako? Walang pamilya ko ang nariyan sa tabi ko kundi ikaw lang. Hindi mo ako iniwan, Mutya. Kaya ngayon, sasamahan kita na labanan ng sakit mo. Hindi kita iiwan. Matagal na kitang pinagsasabihan tungkol dyan sa sakit. At sa tingin ko, ito ng tamang panahon para isipin mo naman ang sarili mo. Naluluhang sabi ni Stephanie. Stephanie, hindi mo kailangan gawin to. Ang dami mo ng pinagdaanan. Hindi ko na kayang idamay ka pa sa mga sakit na pinapasan ko. Ano ka ba? Hindi ka dagdag sa pasanin ko, Mutya. Mariing sagot ni Stephanie habang pinapahid ang luha niya. Kaibigan kita, parang kapatid na kita. At alam ko na kung ako yung nasa sitwasyon mo, ikaw rin ang uupo at ang mag-aalaga sa akin. Kaya huwag mo kong pipigilan ngayon. Natahimik si Mutya, napatingin siya sa kisame. Parang dinadala ng alaala ang isip niya sa mga panahon na si Stephanie ang umiiyak sa gabi, iniindang sakit ng pagkawala ng sanggol na hindi man lang niya nahawakan. Naalala niya kung paano siya nagsumikap noon na samahan si Stephanie kahit walang-wala rin siya. Hinati nila ang isang dalatang sardinas at nagkakwentuhan sa ilalim ng malamig na gabi, pilit na pinapatawa ang isa't isa. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa mundo at binigyan ako ng kaibigan na katulad mo. Bulong ni Mutya. Ang tagal kong itinago itong sakit ko kasi natatakot ako. Hindi sa sakit mismo, kundi sa posibilidad na iiwan ako ng mga mahal ko. Eh di ngayon, pinatunayan natin na mali ang takot mo kasi hindi kita iiwan, Mutya. At nandito rin si Adam, 'di ba? Tumango si Adam. Hanggat may lakas ako, may pag-asa ka. Hindi ako aalis. Sasamahan kita sa lahat ng check-up, sa lahat ng chemotherapy, sa lahat ng paglagas ng buhok mo, sa lahat ng araw na ayaw mo nang bumangon, nandito lang ako. Walang iwanan. Hindi mo na kailangan labanan to ng mag-isa. Dugtong ni Stephanie. Hindi na nakapagsalita si Mutya. Lumuhan na lang siya habang sinapo ng dalawa ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng tunog ng makina, beeping ng monitor at tahimik na halinghing ng hangin mula sa aircon ng ospital, nabuo ang isang katahimikang punong-puno ng pag-asa. Kinabukasan, bumungad sa kanya si Adam na nakasuot ng medical uniform. Napataas siya ng kilay at napangiti. Doktor ka? Natutuwang tanong ni Mutya kay Adam. Oo, ako ang doktor mo. Isa akong neurosurgeon, Mutya. Kaya hindi ko hahayaan na magpatalo ka rin sa sakit mo. Pahayag nito. Napangiti si Mutya sa sinabi ni Adam pero hindi niya rin napigilang mapaluha. Ngumiti si Adam at naupo sa tabi ng kama niya. Hawak pa rin ang clipboard kung saan nakasulat ang mga detalye ng kondisyon ni Mutya. Sa ngayon, focus muna tayo sa gamutan mo. Mutya, may laban pa. May pag-asa pa. Kaya habang tumitibok ang puso mo, kakapit ako sa pag-asang gagaling ka. Salamat, Adam. Hindi mo alam kung gaano kahalaga para sa akin na ikaw ang gumagamot sa akin ngayon. Mahinang tugon ni Mutya. Alam ko, Mutya. Kasi kung ako ang nasa posisyon mo ngayon, gusto ko rin na ikaw ang nasa tabi ko. Sagot ng binata, sabay abot sa kamay ng dalaga. Sumapit na ang dilim, ngunit kahit anong gawin ni Mutya na pag-ikot sa kanyang kama, hindi niya pa rin magawang makatulog. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang higaan at nanalangin sa Panginoon. Pumikit siya, pinagsama-sama sa puso ang lahat ng takot, sakit, pag-asa at pananalig. Taimtim siyang nanalangin. Panginoon, pagod na po ako. Araw-araw akong may takot na baka ito ng huli kong gising. Pero naniniwala po ako na may dahilan kung bakit mo ibinalik si Adam sa buhay ko. Kung ito po ay isang himala, hinihiling kong pahintulutan niyo po akong mabuhay ng mas patagal, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong nagmamahal sa akin. Sa pamilya ko, kay Stephanie, kay Adam. Bigyan niyo po ako ng lakas para lumaban. At kung sakaling hindi ito ang plano niyo para sa akin, sana po ay maging mapayapa ako hanggang sa huli. Ayoko pong iwan ang mundo na puno ng takot at panghihinayang. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Maya-maya may mahinang katok sa pinto. Mutya, gising ka pa ba? Tanong ni Adam. Pinunasan ni Mutya ang mga mata at ngumiti. Oo, gising pa. Hindi ako makatulog.
Pumasok si Adam, dala ang isang maliit na termos. Nag-brew ako ng chamomile tea sa lounge. Nakaka-relax daw to. Try mo. Umupo si Adam sa gilid ng kama habang iniaabot ang baso. Tinanggapin ni Mutya. Sabi ng iba, kapag hindi ka makatulog, may gumugulo sa'yo. Sabi ni Adam. Marami, pero ayos lang na hindi ko to masabi lahat. Ang mahalaga, alam kong nandyan ka. Mutya, alam ko kung ano ang bumabagabag sa puso mo. Kahit hindi man sabihin ng iyong bibig, nararamdaman ko na yung problemang kay tagal mo nang pinapasan. Huminga ng malalim ang binata. Hayaan mong isayaw kita sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Kagaya ng prom night natin, nung high school pa lang tayo. Nagulat si Mutya sa sinabi ni Adam. Hindi niya inaasahang magmumula ito sa isang lalaking matagal niya nang hindi nakasama. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, muli siyang inaalok ng sayaw sa kabila ng kanyang karamdaman, sa kabila ng kawalang katiyakan. Adam, baka naman nagpapatawa ka lang. Tingnan mo naman ang suot ko, hospital gown, may dextrose sa kamay at halos hindi na makatayo ng maayos. Mahina niyang sambit habang pinipigilan ng luha na muling bumagsak. Ngunit ngumiti lang si Adam. Isang ngiti na puno ng pag-unawa, pagmamahal at pagtanggap. Tumayo siya at kinuha ang remote ng hospital bed. Dahan-dahan niyang tinaas ang likod ni Mutya para makaupo ito ng mas komportable. Hindi ako nagbibiro. Hindi kailangan ng magandang gown. Hindi kailangan ng engranding venue. Ang kailangan lang ay ikaw at ako. At syempre, ang buwan. Lumapit siya sa bintana at hinila ang kortina. Sumilay ang liwanag ng buwan, bilog at maliwanag sa maaliwalas na gabi. Handa ka na? Tanong ni Adam. Tumango si Mutya kahit may bahid ng kaba ang kanyang ngiti. Marahan siyang inalalayan ni Adam mula sa kama. Inilagay muna ang dextrose sa may stand at siniguradong hindi siya mabibigatan. Sa bawat hakbang, ramdam ni Mutya ang pag-alalay ng mga kamay ni Adam. Pagdating nila sa gitna ng silid, bahagyang itinagilid ni Adam ang katawan ni Mutya, saka marahang niyakap ang isang kamay sa likod nito. Ipinatong naman ni Mutya ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Namiss kita, Mutya. Bulong ni Adam. Namiss din kita. Sagot ni Mutya, mahina pero totoo. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Binalikan talaga kita. Hindi ko kayang hindi. Saglit silang natahimik habang marahan pa rin umiindak, tila lumulutang sa isang panaginip na hindi nila gustong matapos. Alam mo ba, Adam? Ito na siguro ang pinakamasayang gabi ko. Kahit ganito ang lagay ko. Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Hindi lang to sayaw ng alaala, Mutya. Sayaw to ng bagong simula habang may buwan na nagniningning sa langit, habang humihinga ka pa. Lalaban tayo. Kasama mo ako. Isinandal ni Mutya ang kanyang ulo at nagsalita. Adam, pwede ba tayong magkaroon ng picnic date bukas? Gusto ko kasing maranasan na magkaroon ng date. Ngumiti si Adam sa hiling ni Mutya. Saglit siyang natigilan, tila tinitingnan kung seryoso nga ba ang dalaga sa sinabi nito. Ngunit nang makita niyang senseridad at kasabikan sa mga mata ng dalaga, tumango siya at marahang hinawakan ng kamay nito. Siyempre naman, Mutya, gagawin natin yan. Sagot ni Adam, puno ng lambing at pangako. Kung gusto mong mag-picnic, magpipiknik tayo. Kahit sa rooftop ng ospital pa yan, gagawan ko ng paraan. Napangiti si Mutya, isang ngiti na mas maluwag, mas buhay, ngiting may kasamang kaunting tuwa at kaunting luha. Gusto ko kasi, Adam, kahit isang beses lang, maranasan kong maging normal. Yung tipong hindi ako iniintindi ng mga nurse, walang aparato sa paligid, walang tanong na, okay ka lang ba? Gusto kong makasama ka ng parang wala akong sakit. Wika ni Mutya habang patuloy pa rin nakasandal ang ulo sa balikat ng binata. Iintindihin kita sa parang gusto mong intindihin, Mutya. Bukas, 4:00 ng hapon. Ako nang bahala sa lahat. Mag-dress ka kung gusto mo. Pero kahit naka-hospital gown ka, picnic pa rin naman yon. Pareho silang natawa. Mag-aayos ako bukas. Gusto ko maganda ako sa paningin mo. Pahayag ni Mutya. Ikaw lang ang maganda sa paningin ko, Mutya. Wala nang iba at wala rin makakapantay sa kagandahan mo. Paninigurado ni Adam sa damdamin ni Mutya. Napayuko ang dalaga, pilit tinatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ilang saglit siyang hindi nagsalita. Ang banayad na pintig ng puso niya, ng pusong matagal nang nangulila, at ngayon muling tumitibok para sa taong mahal niya. Salamat, Adam.
Ngayon lang ulit ako kinilig ng ganito. Tumingin si Adam sa kanya. Seryoso at puno ng pag-aalaga ang mga mata. Gusto ko lang na sa mga panahong may sakit ka, hindi mo makalimutan kung gaano ka rin kaganda, kahalaga at kaibig-ibig. Napakapit si Mutya sa braso ni Adam, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pwede ba, bukas, huwag ka munang maging doktor? Gusto ko ikaw lang si Adam, yung Adam na first love ko, yung Adam na sinayaw ako sa prom, yung Adam na pinapangarap kong mahalin ako kahit may sakit ako. Mutya, bukas hindi ako doktor. Ako si Adam, ang isang lalaking minahal ka nun at patuloy na nagmamahal sa'yo hanggang ngayon. Kinabukasan, maagang nagising si Mutya dahil mayroong nurse ang nagmamonitor sa kanyang kalagayan. Matapos noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at sinabihan niya si Stephanie na dalhan siya ng magandang damit at ayusan na rin para sa kanilang picnic date ni Adam. Makalipas ang ilang oras, dumating na rin si Stephanie. Nag-umpisa na itong ayusan siya. Mahahalata sa mukha ni Mutya na matamlay ngunit lumalaban pa rin. Naging mabilis ang oras, maya-maya'y gabi na. Maraming nurse ang nag-aasikaso kay Mutya dahil yon ang utos ni Adam. Tumulong na rin si Stephanie na hindi umaalis sa tabi ng dalaga. Tinulungan nila si Mutya na pumunta sa rooftop ng ospital. Pagdating doon, sumalubong sa kanya si Adam na may dalang bouquet ng bulaklak. Para sa'yo, sabi ng binata. Napangiti si Mutya habang inaamoy ang mga bulaklak, kahit kapansin-pansin ng pagod at panghihina sa kanyang mga mata. Salamat, Adam. Ang ganda. Mas maganda ka pa rin dyan. Halika na. May hinanda akong espesyal para sa'yo. Dahan-dahang inalalayan ni Adam si Mutya papunta sa mesa. Nandun ang paborito niyang ulam mula sa karinderya nila na inihaw na bangus, lumpiang toge, atsara at manggang hilaw na may bagoong. Kumain sila habang nagkakwentuhan ng mga high school memories, ng mga pangarap na natupad at hindi natupad, ng mga sana at buti na lang. Habang lumalalim ang gabi, dumalang ng salita, ngunit lalong tumibay ang koneksyon nila. Matapos kumain, tumayo si Adam at inabot ang kamay ni Mutya. Gaya ng sabi ko kagabi, isasayaw kita sa ilalim ng buwan. Napangiti naman si Mutya sa sinabi ni Adam. Sige, isayaw mo ko para tuloy akong bumalik ng high school tayo. Nung prom? Oo naman, isasayaw kita. Kahit anong mangyari, isasayaw kita Mutya. Naluluhang wika ni Adam. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, Adam, pinaramdam mo pa rin sa akin na mahal ako ng mundo. Naluluhang wika ni Mutya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nararamdaman ko na, Adam. Masaya akong nakilala ka. Kapag nawala ako, sana pilitin mo pa rin maging masaya, ha? Palagi kitang babantayan at sisiguraduhin kung makakahanap ka ng babaeng mamahalin ka. Pangako ni Mutya kay Adam. Hindi kita papalitan, Mutya. Bulong ng binata habang hinahaplos ang buhok ni Mutya. Sa puso ko, ikaw lang. Sa alaala ko, ikaw ang simula at katapusan. Napangiti si Mutya kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat. Salamat kasi bumalik ka. Salamat kasi tinupad mo ang pangarap kong magkaroon ng date. Hindi ako nabigyan ng pagkakataong magmahal sa tagal ng panahon. Pero dumating ka at sa huling yugto ng buhay ko, ikaw pa rin ang kasama ko. Humigpit ang yakap ni Adam. Hindi pa tong huli, Mutya. Gagawa ko ng paraan. Laban lang tayo, di ba? Laban lang. Hindi na nagsalita si Mutya. Tanging ngiti na lang ang naging tugon niya. Inilapat niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Adam at isinara ang kanyang mga mata. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng music box na dala ni Adam na tumutugtog ng isang lumang awit na dati nilang paborito at sa banayad na pag-ihip ng hangin. Ilang minuto pa silang nagsayaw. Sa bawat hakbang ni Adam, tila sinasalo niya ang bigat ng bawat salitang binibitiwan ni Mutya. Nang maramdaman niyang tila napakagaan na ng katawan ng dalaga sa kanyang bisig, agad siyang tumigil. Mutya, mahina niyang tanong. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mukha nito. Mapayapa ang ekspresyon ni Mutya. May bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya nakapikit na tila ba humihimbing lang sa gitna ng isang panaginip. Mutya, muli niyang tawag ngunit walang sagot. Napaluhod si Adam habang yakap si Mutya. Pilit niyang pinipigilan ng pag-iyak pero sa huli bumigay rin ng damdamin.
Hindi pa tong ending natin, Mutya. Sinabi ko sa'yo na isasayaw pa kita. Isasayaw pa kita bukas. Aniya habang nilalapit niya ang noo sa noo nito. Nagmamadaling lumapit ang mga nurse pati na rin si Stephanie na agad din namang tumulo ang luha nang makita ang eksena. Dalhin na natin siya sa kanyang room. Kailangan natin ma-check ang kanyang vital signs. Sigaw ng doktor na kasama rin nila ni Adam. Kaagad namang sumunod ang mga nurse. Nasa likod lang sina Adam at Stephanie. Mutya, laban lang. Please, lumaban ka. Mahina niyang bulong, pilit na nilalabanan ang pamamanhid ng damdamin at ang lungkot na unti-unting sumasakal sa puso niya. Si Stephanie naman, nakasunod lang, tahimik, ngunit halatang lumuluha. Pagdating sa kwarto, agad na nagsagawa ng mga medical procedures ang mga nurse at doktor. Doc Adam, stable na ulit ang heartbeat niya pero kailangan pa rin nating bantayan ng mabuti ang kondisyon niya ngayong gabi. Tumango si Adam at agad na lumapit sa tabi ng kama. Dahan-dahang naupo siya sa tabi ng ulo ni Mutya at inilagay ang palad sa pisngi nito. Salamat. Pinili mong lumaban. Maya-maya pa'y dahan-dahang lumapit si Stephanie, naglagay ng bagong kumot sa dalaga at inayos ang mga gamit sa paligid. Tinanong niya ako kanina kung maganda siya para sa'yo at sabi ko, kahit anong suot niya, kahit anong itsura niya para sa'yo, siya ang pinakamaganda. Sambit ni Stephanie habang nakatingin kay Adam. Napangiti naman ang binata kahit puno ng luha ang mga mata. Tama ka. Wala siyang kapantay. Tahimik ang gabi. Tanging ang mga tunog ng makinarya ang naririnig. Ang kabog ng puso ni Mutya sa monitor. Ang mahinang ugog ng aircon at ang malalim na paghinga ni Adam sa tabi niya. Nagdesisyon si Adam na manatili buong gabi. Hindi siya aalis, hindi siya papayag na maiwan muli si Mutya, hindi na gaya ng dati. Kung kailangang bantayan kita habang natutulog, habang humihinga, habang lumalaban ay gagawin ko, Mutya. Basta manatili ka lang. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Maya-maya bumukas ang mga mata ni Mutya. Kaagad na lumapit si Adam. May naisabihin si Mutya sa binata. Adam, magpahinga ka muna, Mutya. Pasensya na kung napagod kita. Pero pangako ko, bukas isasayaw ulit kita. Pangako ni Adam kay Mutya. Hindi na yata mangyayari pa yan, Adam. Pero masaya kong muli kong naranasan na maisayaw ka kahit sa maikling panahon lang nating pagkikita. Tinanggap ko na, Adam, na ito ang kapalaran ko. Tandaan mo na mahal kita. Patuloy kitang mamahalin hanggang sa mawalan ako ng hininga. At ikaw pa rin ang mamahalin ko kahit wala na ako rito sa mundong ito. Mutya, wag mo kong iwan. Hindi pa tapos ang laban natin. Araw-araw kong pinagdarasal na makita ka ulit. At ngayon kasama na kita, hindi ko matatanggap na mawawala ka na naman. Gusto kong lumaban, Adam. Pero ang katawan ko parang sumusuko na. Humihikbi na sabi ni Mutya. Hindi kita hahayaang sumuko. Pupunuin ko bawat araw mo ng pagmamahal. Hindi mo na kailangang lumaban mag-isa, Mutya. Ako ang lalaban para sa'yo. Gusto ko nang magpahinga, Adam. Napapagod ng katawan ko. Sa pagpahinga ko, Adam, huwag kang malulungkot. Umiiyak na pahayag ni Mutya. Mutya, hindi ko kaya. Gusto kong ipilit pero wala akong magawa. Natigilan ang binata. Kung hindi mo na talaga kaya, Mutya, palagi mo tatandaan na mahal kita ng sobra. Ikaw lang at wala ng iba. Pwede ka nang magpahinga. Inilapit ni Adam ang kanyang noo sa noo ni Mutya at sa pagitan ng mga luhang hindi niya kayang pigilan, marahan niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Salamat, Adam. Salamat sa pagmamahal, sa muling pagbalik, sa mga alaala. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Bulong ni Mutya, mahina na at halos paos. Hindi kita kakalimutan. Lagi kang nasa puso ko, sa bawat pagtibok, sa bawat segundo. Hanggang sa muli. Dahan-dahang pumipikit si Mutya. Humigpit saglit ang kanyang hawak kay Adam bago tuluyang lumuwag. Tahimik ang buong silid. Ang tunog lang na maririnig ay ang pag-iyak ni Adam at ang pagkatulala ni Stephanie sa gilid. Yakap-yakap ang sarili, pilit inaabot ang lakas na parang biglang nawala sa kanya. Pumasok ang doktor at mga nurse.
Wala na silang nasabi kundi ang ilang pag-iling at isang tahimik na paglalagay ng kumot sa katawan ni Mutya. Isang linggo pang lumipas at nanatili lang si Adam sa kanyang bahay kasama ang labi ni Mutya na nakalagay sa urn. Hindi pa rin matanggap ng binata ang nangyari sa babaeng kanyang minahal ng mahabang panahon. Maya-maya'y pumasok sa bahay ni Adam si Stephanie nang hindi niya namamalayan. Dala ang isang maliit na basket ng pagkain at isang termos ng mainit na tsaa. Wala siyang sinabi agad. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala kung saan naroon si Adam na nakaupo. Nakayuko ito, tila isang estatwang hindi na muling gagalaw pa. Adam, mahinang tawag ni Stephanie, ngunit hindi pa rin ito kumilos. Lumapit siya, naupo sa tabi ng binata at tahimik na inilapag ang dala. Tumingin siya sa urn ni Mutya, sabay hinga ng malalim. Alam kong mahirap, pero hindi kanya gugustuhing manatili na ganyan. Panimula ni Stephanie habang tinitigan ang larawan ni Mutya. Araw-araw ko pa rin siyang naaalala, Stephanie. Bawat umaga pagkagising ko, pakiramdam ko nandyan siya. Tapos biglang marirealize na wala na talaga. Nanginginig ang boses ni Adam. Ginawa ko lahat ang makakaya ko bilang doktor, bilang kaibigan, bilang lalaking nagmamahal. Pero hindi ko pa rin siya nailigtas. Hindi sumagot si Stephanie. Sa halip, inilapit niya ang ulo ni Adam sa kanyang balikat at hinayaan itong umiyak. Hindi mo kasalanan, Adam. Walang sino man ang may kasalanan sa nangyari. Ang importante, hindi siya lumisan na mag-isa. Naramdaman niyang pagmamahal mo. Ramdam niya yon hanggang sa huli. Umangat ang tingin ni Adam. Pilit ngumiti, ngunit pakas pa rin ang sakit sa kanyang mukha. Alam mo ba, minsan iniisip ko na baka may mga bagay talagang kahit gaano natin kamahal, kahit gaano natin ipaglaban, hindi talaga para sa atin habang buhay. Pero pinahiram sa atin, saglit lang, pero sapat para baguhin ang puso natin. Tumango si Stephanie. Oo, at si Mutya ang pinakamatamis na saglit na ibigay sa'yo ng tadhana. Gamitin mo yung pagmamahal na iniwan niya. Gamitin mo sa mga pasyente mo, sa mga taong nangangailangan ng pang-unawa at pag-aaruga. Tahimik si Adam. Tumingin siya muli sa urn ni Mutya at marahang hinaplos ang gilid nito. Mutya, sana marinig mo ako. Sa mga susunod na araw, susubukan kong tumayo. Hindi para kalimutan ka, kundi para ipagpatuloy ang mga pangarap na gusto mo rin sanang marating. Gagawa ko ng foundation para sa mga katulad mong may brain tumor. Pangalan mong ilalagay ko. At bawat pasyenteng matutulungan namin, ikaw ang magiging inspirasyon. Napangiti si Stephanie, bahagyang nangingilid ang luha. Sigurado akong matutuwa siya dyan. Lumipas ang isang buwan, bagamat nananatiling sariwa sa puso ni Adam ang pagkawala ni Mutya, unti-unti na siyang natututong tanggapin ang realidad. Mahirap man, pinilit niyang bumangon muli para sa mga taong kailangan siya, kagaya ng mga pasyenteng umaasa sa kanyang pagaling at pag-aaruga bilang isang doktor. Bumalik na siya sa ospital kung saan siya isang kilalang neurosurgeon. Tila ba mas lalo siyang naging mas masigasig sa trabaho, mas maalaga sa bawat pasyente, mas mapagbigay ng oras, at mas malambing sa mga taong nangangailangan ng pag-unawa. Ganoon din si Stephanie. Habang pinipilit niyang magpakatatag sa pag-alaala kay Mutya, naging mas aktibo siya sa pagpapatakbo ng kanilang karinderya. Kumuha siya ng mga bagong helper upang mapagaan ang trabaho. Ngunit siya pa rin ang madalas na humaharap sa mga suki, lalo na kapag dumadating si Adam. Halos araw-araw, pumupunta si Adam sa karinderya. Hindi lang para kumain, kundi parang yun na rin ang naging tulay niya sa alaala ni Mutya. Tahimik siyang umuupo sa parehong lamesa kung saan madalas silang kumakain dati. Hindi na siya kailangang tawagin ni Stephanie dahil kusa na siyang lalapitan nito at iaabot ang menu, pero madalas hindi naman siya umorder. Alam ko na ang gusto mo, inihaw na bangus, munggok at calamansi juice, gaya ng order niyong dalawa ni Mutya dati. Napatingin si Adam, saglit na natahimik saka ngumiti. Salamat, Stephanie. Ikaw na lagi ang nag-aasikaso sa akin. Napangiti rin si Stephanie. Kasi kung hindi ako, baka hindi ka na kumain. Diba, sabi ni Mutya, bawal kang pumayat. Natawa ng mahina si Adam. Oo nga pala. Sige na nga, kakain na ako. Habang kumakain, napatingin si Adam sa paligid ng karinderya. May bago na yung pintura, mas maliwalas ang itsura, at marami na rin customers. Ngunit sa isang sulok ng dingding, naroon pa rin ang maliit na larawan ni Mutya.
Suot ang apron habang hawak ang isang kawali. May ngiting pagod pero masaya. Stephanie, Bakit? naalala mo pa ba yung sinasabi ko dati kay Mutya? Na gusto kong magtatag ng foundation para sa may mga brain tumor. Tumango si Stephanie. Oo naman, at sinabi rin niya sa akin na gusto niya rin yon para may matulungan siyang mga katulad niya. Iyon ang gagawin ko. Pero gusto ko sana tumulong ka sa akin. Napataas ang kilay ni Stephanie. Ako? Oo, kilala mong puso ni Mutya. At ikaw rin ay may malasakit sa mga tao. Kaya kung papayag ka, gusto ko sana maging co-founder ka ng foundation. Pangalanan natin yun na Mutya ng Pag-asa Foundation. Masayang sabi ni Adam. Sandaling natahimik si Stephanie. Tumingin siya sa larawan ni Mutya na nasa dingding at saka tumango, bahagyang namumugto ang mga mata. Oo Adam, para kay Mutya. Gagawin natin to para sa lahat ng gaya niya na gustong lumaban at para sa mga gaya natin na naiwan pero may mission pa. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa bawat buwang lumilipas, mas lalo nilang naipadama ang layunin ng Mutya ng Pag-asa Foundation. Ang maging tinig at lakas ng mga pasyenteng may brain tumor at ng kanilang mga pamilya. Mula sa maliit na espasyo sa loob ng ospital, lumawak ang operasyon ng foundation. Nakatanggap ito ng suporta mula sa mga doktor, estudyante, ordinaryong mamamayan at maging ilang kilalang personalidad. Tuwing may outreach, si Adam ang kadalasan nagbibigay ng medical assistance habang si Stephanie naman tumatayong ina ng programa. Kinakausap ang mga pamilya, pinapakinggan ang kanilang kwento at palaging nagsisilbing tagapaghatid ng pagkain na panlaman sa tiyan. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na fundraising event, sabay silang naupo sa rooftop ng ospital. Ang parehong lugar kung saan huling isinayaw ni Adam si Mutya. Tahimik ang paligid, tanging mga bituin ang saksi sa katahimikan nilang dalawa. Hindi ko akalaing darating ang araw na to, bungad ni Stephanie habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Na makakabangon tayo mula sa sakit at makagagawa pa ng ganito kalaking bagay. Kung nandito lang si Mutya, tiyak matutuwa yun. Sagot ni Adam, bahagyang nakangiti. Naniniwala ako na nandyan lang siya. Siguro, nasa tabi mo pa rin tuwing nag-o-opera ka. O di kaya, nandyan sa bawat pasyenteng tinutulungan natin. Tahimik ulit. Huminga ng malalim si Adam at saka tumingin kay Stephanie. Stephanie, sa totoo lang, may gusto sana akong aminin. Napatingin si Stephanie, bahagyang kinabahan. Ano yon? Ilang buwan ko nang sinusubukang hanapin tong tamang panahon. Ayokong madaliin at ayokong gamitin yung sakit natin bilang dahilan. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman kong natututo ulit akong magmahal. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie, ngunit hindi nagsalita. Natatakot akong sabihin sa'yo to. Dahil baka isipin mo na panakipbutas ka lang. Pero hindi. Stephanie, mahal kita hindi dahil wala na si Mutya, kundi dahil sa bawat araw na nakakasama kita, nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Pinili mong lumaban kasama ko, pinili mong damayan ako, at sa bawat ngiti mo, nararamdaman kong buhay pa rin ang pag-ibig na iniwan ni Mutya. Pero ngayon, sa bagong anyo, namumugto na ang mga mata ni Stephanie. Adam, mahal ko rin si Mutya, at alam kong mahal mo pa rin siya. Pero ngayong naririnig ko yan sa'yo, hindi ko maitatanging unti-unti ko rin nararamdaman ng pareho. Pero, sigurado ka ba? Tumango si Adam. Hindi ko ipagpipilitan, Stephanie. Pero gusto kong malaman mo na kung papayag ka. Gusto kong tayo magpatuloy ng kwento. Hindi bilang pamalit kay Mutya, kundi bilang mga taong minahal at pinili niyang iwanan ang kanyang pangarap. Tahimik muli hanggang sa dahan-dahang tumulo ang luha sa pisngi ni Stephanie at ngumiti siya. Kung siyang buhay na pag-asa mo noon, ako ang magiging pag-asa mo ngayon, Adam. At sa gitna ng malamig na gabi, habang tahimik na sinasayaw ng hangin ng paligid, dahan-dahang inabot ni Adam ang kamay ni Stephanie. Walang halik, walang malaking kilos. Isang tahimik na paghawak lang, puno ng paggalang at pag-asang may bagong simula pa rin naghihintay matapos ang lahat ng sakit. Sa pagdampi ng kanilang mga palad, tila ba may dumaloy na init na kay tagal nang nawala. Parang unti-unting gumagaling ang mga sugat na iniwan ng kahapon. Sa simpleng hawak kamay na yon, napawi ang katahimikan ng puso ni Adam.
Ang pusong minsan ang nabiyak ng sakit, ngunit ngayon muling binibigyang lakas ng bagong pag-ibig. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.